Yes, dapat po tayong mag-rejoice at magpasalamat dahil napakalaking privilege, napakalaking blessings na dumating sa atin, hatid ng ating Creator na nasa langit, na kung saan ginawa niya ang paraan at ang lahat ng pagliligtas niya sa atin dahil sa nangyari sa ating si Adam at si Eva na ikinapahamak ng kanilang kaluluwa kasama ang kanyang mga binhi hanggang dumating sa atin. Pasalamat tayo sa Diyos na hindi tayo nakasama doon sa baha na napahamak. Pasalamat tayo sa Diyos na hindi rin tayo nakasama doon sa Sodom and Gomorrah na sinunog. Hindi doon nataon yung ating henerasyon. Pasalamat tayo sa Diyos na nandito tayo sa ating henerasyon ngayon na naka-avail tayo kahit paman sa dakilang katuparan ng ipinahayag ng Diyos sa kanyang pagpunta dito sa lupa. Alam mo, sa panahon ni Prophet Isaiah nangyari ang propesya. Kung ating i-approximate from Adam to Jesus Christ, approximately 4,000 years. From Isaiah to Jesus Christ, approximately 700 years. So mula sa kay Adam, dumaan muna ng 3,300 years bago nagkaroon ng propesya. Pasalamat tayo na nakasama tayo sa henerasyon na ating na-avail kahit paman ang katotohanan at ang grasya ng daladala ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. And from Jesus Christ until now, it is 2025 years. 2025 years naman tayo ngayon. Pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Still, yung kanyang pagliligtas ay ating na-avail. Basahin natin ang kasaysayan sa propesya sa Book of Isaiah, chapter 7, verse 14. Praise the Lord. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Yan. Yan yung unang propesya sa Book of Isaiah about sa birth ng ating Panginoong Hesukristo. Second Book of Isaiah pa rin, Isaiah 9:6. Praise the Lord. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Ayan. So, diyan natin makikita na during the prophet Isaiah, pinahayag yung revelation, and approximately 700 years muna. Now, paano natin ma-imagine yung 700 years? Can you imagine 700 years? Kung ang 2025 na taon ngayon sa kalendaryo, bawasan natin yan ng 700 years, pupunta tayo doon sa 13th century, 1325. Hindi pa nabuo ang Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, nung pumunta dito si Magellan, Ferdinand, para i-claim ang island of this Philippines, para sakupin ng Espanya. 1521 pa yun. So, imagine that. Ang tagal, ang 700 years. Kung si Magellan ang basihan natin na nakatrigger, nasakupin tayo ng Espanya at nabuo ang Pilipinas. 22 years after pa napanganlan ang Philippines, after the name of the Prince Philip. Nabuo ang pangalan. Pero yun nga, sinakop muna tayo ng Spaniard. 377 years until 1898. Pagdating naman yan, Amerikano na naman. So i-imagine lang natin, ang 700 years, it's beyond, it's more than
the discovery of this Philippines. Kasi ang Philippines, ilang taon pa lang since 1521 during Ferdinand Magellan. 504 years lang yun. Imagine natin ang 700 years bago na fulfill yung prophecy. Matagal din yan. Ang daming henerasyon ang dumaan. Ang daming pangyayari sa sanglibutang ito. Kaya pasalamat tayo, nasakop tayo sa fulfillment na yan. Amen? Praise the Lord! Kung meron mang mag-awit ng matatawag nating pagpuri, pagpasalamat, pagtakila sa buhay na Diyos, tayo na nadatnan sa kanyang pagkapanganakan at sa lahat ng katotohanan, sa lahat na kanyang ipinakita na daan, na katotohanan, pagbabago sa buhay natin, lahat na. Pasalamat tayo sa Diyos. Dapat natin siyang dakilahin. So after 700 years approximately, ito na ang nangyari, yung fulfillment sa kapanganakan ng Emmanuel na kung tawagin. Basahin natin ang Matthew 1:23. Praise the Lord. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. Yan. Emmanuel, yun yung sa Isaiah, nangyari. Ang ibig sabihin niya ng Emmanuel, sa kapanganakan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa na nangyari doon sa Bethlehem, Emmanuel, ibig sabihin, God is with us. In a form of a Son of God. Kasi itong tatlong ito, Father, Holy Spirit, or Holy Ghost, and Son of God, isa lang yan. Parang ako, I am a father. Meron akong mga anak dahil nagkaasawa ako. I am a son. Dahil may parents ako, si Nanay Connie at saka si Tatay Erning. I have the Spirit, or else I am dead. I have 3 personalities, but I am only one. So the same with God. Praise the Lord. How it was done. Paano nangyari yon? Basa Luke 1:35. Praise the Lord. Luke And the 1:35. angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Yan. Revelation ng Father sa Old Testament, and it was fulfilled by the Holy Ghost, and it will come out as Son of God. So tatlo ang nag-ano dito. Revealed by the Father, empowered by the Holy Ghost, then it results the Son of God. Basahin natin kung paano in-explain ito. Basa John 1:1 and 2. Praise the Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. O, di ba? Pasimula ay ang salita. Salita lang yun sa pamagitan ng prophet Isaiah. Sinalita yun ng Diyos sa bibig ni prophet Isaiah na magkakaroon ng anak o ipapanganak na lalaki through a virgin. Pangalan siya ng Emmanuel. Nagsimula yun sa salita. Kahit ang creation, ang universe, nagsimula sa salita lang din ng Diyos. Yan ang Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. So anong nangyari sa Word which is God? Basa John 1:14. Praise the Lord. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yan. Yan na. Naging flesh na siya. Na tinaguriang only begotten of the Father. Praise the Lord. Hindi ito si Kibuloy ha. Yun naman nag-claim na only begotten daw siya ng Father. Siya daw yung Son of God. Hindi siya.
Si Jesus ito, na taga Nazaret, who was born in a manger through a virgin. Wala nang katulad niya, wala nang kapalit niya. Amen? Praise the Lord! Kaya mag-ingat tayo sa false Christ. Hindi man lang si Kibuloy ang false Christ. Ang dami nang nangyari ng mga false Christ na nag-arise sa mundong ito. Kaya kung pakinggan natin sa sinabi ni Lord Jesus, maybe every generation has a false Christ na nagkiklaim. Iba ang titulo ni Jesus Christ as Son of God. Walang makaklaim nito kasi that is in line with God, in line with the Father, in line with the Holy Ghost. Isa lang yan sila. Hindi yan sila pwede magkaiba-iba. Basa pa, 1 Timothy 3:16. Praise the Lord. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Yes. Walang controversy. Ano yung controversy? Wala nang pag-uusapan na debatihan, pagtaluhan, diskasan. Wala na. Hindi na kailangan yan. Bakit? Clear na masyado. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Wala nang iba. Wala nang iba who ascended. Wala nang iba who descended from heaven, who ascended back to heaven. Yan yung received to glory. Sinabi na yan sa salita ng Diyos na galing si Jesus sa langit, pupunta dito sa lupa for a purpose. Babalik din siya doon sa langit kung saan siya galing. Basahin natin. John 13 verse 3. Praise the Lord. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God. Yes, galing siya sa Ama at babalik din siya sa Diyos. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God. See? Yan ang totoo. Wala nang kapareho sa Kanya. He is the only one. Wala nang iba. Si Lord Jesus Christ lang. Kaya napaka-importante na pagtibayin natin ang ating pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Baka masingitan tayo ng false Christ. Baka masingitan tayo ng fake Christ. Nagbigay na si Jesus ng warning yan eh. Nobody can claim such title. Nobody can claim. There should be none. But sabi ni Jesus, meron pa rin magkiklaim. Pero anong advice ni Jesus? Don't go to them. Don't believe them. Wala nang iba. Ang totoo, ang ating Panginoong Hesukristo lamang. At ito mismo, sinabi din ito ni Jesus Christ sa kanyang bibig mismo. Pertaining this matter na galing siya doon, pumunta siya dito, babalik din siya doon. Basahin natin. Ito, bibig mismo ni Jesus Christ nagsalita nito. John 6:62. Praise the Lord. What? And if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? Oh, di ba? Ano? Kung makita ninyo ang anak ng tao, bumaba o papunta sa taas, na kung saan siya nanggaling. O di ba? Papunta siya sa taas dahil galing siya sa itaas. Saan pala yung taas? Sa langit. Galing siya sa langit, pumunta siya sa lupa, babalik din siya sa langit. Yan ang totoo. Yan ang may purpose kasi siya bakit siya bumaba dito sa flesh. Meron siyang great purpose, and the purpose nito, tayo. Wala nang iba. Tayo ang purpose nito, kaya dapat hindi natin ito mamiss. Pasalamatan siya, purihin siya, sambahin siya, gawin natin ang mga instructions niya, admonitions niya, pakinggan natin ang sinasalita ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang napaka-importante sa buhay natin. Kaya sa buhay natin, huwag na tayo mahiwalay sa katotohanan ng Diyos.
Dalhin na natin ito hanggang sa kamatayan. Huwag pahinto-hinto, huwag pagana-gana, huwag pa putol-putol, huwag. Eh, mahirap na. Kailangan tuloy-tuloy tayo. No turning back. Remember, Mrs. Lot, ano pa? Be not be weary in well-doing. For in due season you will reap if you faint not. Ang dali lang. Tingnan mo, ilang taon na ang mundo since from the creation, since from Adam? More than 6,000 years na. Eh, sabi sa Bible, 6 day lang yan sa harapan ng Diyos. After that, in the 7th day, He rested. Well, meron kasing mercy ang Diyos na naiwan because He is not willing that any of the people of the world shall perish. Nag-allocate siya ng extra time, extra moment to repent ang mga tao. Kaya huwag tayong magpahuli sa repentance, turning away from our wicked ways, worldliness, lahat, ungodliness, unholiness, talikdan lahat yan. Huwag tayong magpa-attract dyan, huwag tayong mag-conform sa sanglibutang ito, but rather let us be conformed to the image of the Son of God, the holiness and the righteousness of God, through suffering in the flesh. Praise the Lord. Sa pagtiis, sa pamagitan ng pagtiis ng laman, para hindi tayo susunod sa laman na si Adam. The first man was flesh. That was Adam. Huwag tayong sumunod kay Adam na hindi nakapulfill sa utos ng Diyos sa buhay nila dahil lumakad sila sa laman. Because flesh is always contrary to the law of God. Lumakad sila sa laman. Hindi sila nakasunod. The second Adam was Jesus Christ, who is Spirit. Lumakad siya sa Spirit. That is why He fulfilled the law of God. Praise the Lord. O saan ngayon sa dalawa ang susundin natin? Yung flesh or yung spirit? Si Adam na papuntang impyerno, na hindi na pinahintulutan, makakain sa tree of life, o si Jesus Christ who offered that paradise is being regained sa tao pag magsisi tumalikod sa kasalanan. Sinong susundin natin? Sadya siyang bumaba dito to shed light, no? Yung pagpunta niya dito, hindi yan basta-basta. Hindi lang kay sa sanglibutang ito, ano na ang pag-celebrate ng Christmas? Wala, luling hayaw. Mag-decorate doon sa bahay ng Christmas tree, maglagay ng medyas kasi si Santa Claus, magbisita sa gabi, maglagay ng kindi para sa mga bata. Punta ka ng mall, puro Santa Claus ang mga imahen doon. Lahat ng mga trabahante, lahat ng mga cashier, lahat ng mga dekorasyon. Wala na, nawawala na yung real meaning why Jesus Christ was born. Wala na. Yung manger, well, that is what the Bible is being described sa birth niya. Star, ganun. But, shallow lang yan masyado. Ano lang yan sila, yun lang yung nakikita natin, but very shallow. Pero ang pinaka-importante dyan, titikan natin si Kristo na lumakad sa Espiritu. Siya yung sundin natin. Amen? Praise the Lord. Tingnan mo, ano pang sinabi ni Lord Jesus? John 16:28. Praise the Lord. I came forth from the Father and am come into the world. Again, I leave the world and go to the Father. See? Galing ako sa Ama. Ako'y pumunta sa sanglibutang ito. Yun na yung fulfillment sa prophesied ni Isaiah. After 700 years, Emmanuel was born. Pumunta na siya sa sanglibutang ito. I come into the world again. I leave the world. Iiwanan ko ang mundo and go to the Father. Ay, iniwanan niya talaga ang mundo. During the ascension, after He was resurrected from being dead, mula sa kanyang kamatayan, in the third day, bumangon siya. Pag-revive niya sa kanyang mga disciples, 40 days and 40 nights, iniwanan na niya ang mundo. Bago niya iniwanan ang mundo, nagsalita ang Diyos. Walang mag-istoryahan, ayaw mag-istorya. Tanaw mo tanan dere. Walay mag-istorya sa imong kauban sa lingkuranan, please.
Ayaw nyo sayangi ang inyong oras din he. Naggastos ba mong pamasahe, gastos mo og panahon, tanan-tanan, ay nyo sayangi. Magwali gani ko dire, mag-istorya din ha, nga magpakita mo sa ako, sige mag-istoryahan sa inyong katabi. Wag. Praise the Lord. Importante masyado ito. Sabihin ko sa inyo. Kung maari gani, kung maminaw ka sa pulong, ay pagpilok sa imong mata. Tutok yun, paminaw yun. Ayaw yun, pasagdi nga na ay malabay sa yuta, nga pulong sa Diyos, nga imong gipatalinghugan, kay precious kayo kini. Kay way magbakak ni ini. Tanan ni, matuman. Nga karon, if you miss the opportunity, diha pa ka magmahay-mahay. Pila ragoy kinabuhi nato dinis kalibutan. Kag simenteryo, mas daghang pang batanon gipang lubong dinha kaysa mga tiguang. Agtog kag hospital, mas daghang pang batanon dinha nga naghingalo kaysa mga tiguang. Kay mubo na lang ang kinabuhi sa tao. So habang naay panahon nga hungit na sa ato ang kamatuoran sa Dios, nga dakwa imong baba. Kauna tanan, ayo sayangi. Praise the Lord. Dili ni sinihan. Bisag unsa mo din ha. Pulong sa Dios kini. Dios kini, si Jesus Christ kini nga muluwas nimo, musundo nimo. Kabalo ba mo kung atong lakturon, nganong ni anhi siya kay sunduon ta niya. Kuhaon ta niya diri. Dalhon ta niya dito sa iyang gingharian. Kasabot mo ana. Nga dili baya tanan mahitabo na sa tao. Kinsa man lay mahitabo ana. Katong nituo niya og nituman niya. Unya galanganin nimong pagtuo niya, saan nimo pagtuman niya? Tanawa ang basaha ang Bible. 12 na lang kadisipulo ang nabilin. Asa na ang 5,000 nga gipakaon niya? Asa na ang 10,000 nga gipakaon niya? Nitalikod. Kaya naglakaw man sila sa unod. Wa man nila giihap si Kristo nga importante kay sa ilang kinabuhi. Tanawa, sayang ba ang oportunidad? Mamuna sa atong kinabuhi, maningkamot jud ta. Habang may panahon, may oras, binigay ang Diyos sa atin, makarinig tayo ng makalangit na mensahe. Ay nako, sabihin ko po sa inyo, napaka-importante ito. So sabi ni Jesus Christ, I came forth from the Father, and I am come into the world. Nangyari na yan. Again, I leave the world. Iniwanan ko ang mundo, and I go to the Father. Sa aktual na nangyari, basahin natin anong senaryo. Luke 25:51. 24, sorry. Luke 24:51. Praise the Lord. And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. Yes, nangyari. Na-fulfill yung kanyang mga sinasalita habang buhay pa siya. Na-fulfill ang lahat ng mga propesiya sa kanya na sinabi ng mga bibig ng mga propeta ng Diyos na guided by the Holy Spirit. God, Holy Spirit, Son of God. Inline yan sila. Isa lang yan sila. Praise the Lord. Ang purpose niyan, bakit ginawa niya ang lahat? Para nga tayo sunduin sa sanglibotang ito. Kunin ba tayo? Hindi tayo forever dito eh. Hindi tayo forever dito. Ang bilis lang ng buhay natin sa sanglibotang ito. Tingnan mo, pag sabi doon, approximate 700 years after the prophecy of the mouth of prophet Isaiah, 700 years muna ang dumaan bago nangyari yon sa kapanganakan ni Jesus Christ. Samantalang ang Pilipinas, 500, matawag nating 4 years pa lang since 1521. At doon ko nga pala nalaman na si Magellan, 42 days lang pala dito sa Pilipinas. Nagland lang siya dyan,
March 16, 2021, may island dyan na malapit sa Samar, pinatay siya, April, doon sa Cebu, Mactan, sa mga sakop ni Dato Lapu-Lapu. Then after that, nag-colonize na ang Pilipinas ng mga Spaniards. Pinalitan ng Amerika. 377 years ang Spaniards nag-colonize sa atin until 1898. Tapos, revolusyon. Panahon na yan nila Emilio Aguinaldo, nila Bonifacio, nag-revolt sila from Spaniards. Tapos, kinaon tayo ng Amerika. Ang Amerika, nag-rule sila 48 years lang. So, tingnan mo ang 700 years, this is more than the age of our country. Ilang population na tayo ngayon? 110 million. Ewan ko ang anong update, hindi ko na na-update. Kayo ng mga estudyante, baka may update kayo sa statistic, natin, population. More or less, nandyan. Hindi magbaba ng 110 million Pilipinas. Ilang years pa lang, since 1521, 504. Ay samantalang 700 years, ang dami ng mga nangyayari yan sa buong mundong ito. Kung kunin natin yung 700 years, ikumpara natin sa nangyari noon, 1325 century, ano man lang Pilipinas noon? Wala pa. Mga Negrito pa lang nandito. At saka yung galing dyan sa Taiwan, sila yung nagpunta dito. So, ganun. Pero natupad. Ang bilis lang ng takbo ng panahon. Darating ang panahon, wala na. Minsan, merong nilagay doon na picture. Harlems. Alam niyo yung Harlems? Yung mga basketballista sa Amerika na pinakasikat noon. Picture taking sila. And that was 50 years ago. And most of them are no longer breathing. Halos lahat sila, patay na lahat sila. Ang bilis lang nga eh. Ilang iglap lang. Tapos, kung basahin natin ang Bible, bago mag-millennial reign of Christ, 1,000 years reign of Christ sa mundong ito, babalik ba siya dito? Yung unang punta niya dito is to save us. Kung faithful ka, hindi ka nawala sa kaligtasan dahil sincero ka, honest ka sa Kanya, loyal ka sa Kanya, hanggang ikinamatay mo, pagbalik ni Jesus Christ, irarapture ka. Kung buhay ka, o i-resurrect ka sa first resurrection, kung faithful ka. Yan ang mangyayari. After that, ikulong niya si Satanas. Magkaka-experience ang earth without Satan, without tempter. Grabe, no? Ano kayang atmosphere ng mundo without Satan? Walang manunokso. See? Ikulong niya 1,000 years while he will rule the earth for 1,000 years. That is for the preparation for the eternal kingdom of God, kung sino ang kanyang makuha. Pero secured na yung first resurrection na sali, secured na yung sa rapture. O di ang bilis lang ng takbo ng panahon, kaya maghanda tayo lagi. Praise the Lord. Hayaan natin yung development natin sa mundo, it will just develop naturally, pero nakatutok pa rin tayo sa purpose ng pagpunta ni Jesus Christ dito, sa kaligtasan natin, na hindi tayo mabalik sa kasalanan, hindi tayo ma-deceive sa carnality, sa worldliness, sa lahat, worldly lust, na ng mga bagay na nakakasidyos sa sanglibutang ito. Kaya, napaka-importante niya. So, si Jesus Christ, pumunta na ba doon? At bago niya ito ginawa, anong habilin niya? Last verses, pakibasa. Anong habilin niya? John 14:1 hanggang 3. Praise the Lord. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you.
And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Imagine that. Anong klaseng senaryo ito? Huwag magulumihan ang inyong mga puso ni troubled. Huwag. Maniwala kayo sa Diyos. Maniwala kayo sa Kanyang Word. Maniwala kayo sa promises ng Diyos. Maniwala kayo sa instruction ng Diyos. Maniwala. Sundin mo ba? Gawin mo ng buong puso. Believe also in me. Sino yung in me? Sent by God. Ngayon wala na si Jesus Christ. Sino ang pinapadala niya? Yung mga pastors, yung mga servants of God. It doesn't matter what is their title as long as they are speaking His words. Ito yung pinadala ng Diyos. In my Father's house are many mansions. Hindi bungalow. Hindi loft house. Hindi rin bilya, mansion. Maraming mansions. If it were not so, I would have told you. I go and prepare a place for you. Ang dami palang proseso itong pagpunta ni Jesus Christ dito. It's so fulfilling. It's so promising. At itong lahat, maniwala tayo nito. Totoo lahat ito. Sabihin ko po sa inyo. Praise the Lord. I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you. Ang tanong, did He went? Pumunta na ba siya? Yes. He ascended up into heaven. Andun na siya. Nag-prepare siya para sa ating place. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Kailan yan mangyayari? There are many stages of the coming of Jesus Christ. First, in the clouds, as the trumpet shall be sounded, from the four winds, galing sa lahat ng direksyon ng hangin, east, west, south, north, ano pa yan? Yung mga Tuesday niya, i-resurrect niya. After a resurrection sa mga faithful children of God, yung rapture, yung mga buhay. Iipunin niya yan. Magsalubong sa Kanya sa langit. Then, after that, millennial reign of Christ. Imagine 1,000 years. Tagal yan. Kung sa atin pa dito, tagal yan. Tagal nga yung 1521, 504 years pa, samantalang kalahati lang yan sa 1,000 years. I-imagine lang natin yan. Kaya, dami pang mangyayari, pero secure na natin yung ating kaligtasan. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. How He will receive you unto Himself. Ito na. Pagbalik ni Jesus Christ sa rapture, i-receive ka niya. Yung sinabi ni Paul, whether we are dead or alive, what is necessary and important, we are accepted unto Him. Yan ang importante. Patay man tayo buhay, sa pagbalik ni Jesus Christ, accepted tayo niya. Tanggapin niya tayo. Yan ang pinaka-importante. I will receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Saan ba siya? Sa langit. Doon din tayo. Basta maniwala tayo ng buong puso. Hindi tayo magpadala sa lahat ng mga hokos-pokos na masamang espiritu para malito ka. Kaya nga, the Bible says, if ever you go to the church, be swift to hear. Kailangan mabilis kang makinig. Wala kang sasayangin. Lahat saluin mo. Tapos lagi kong advice sa inyo, dala kayo ng physical Bible like this. Habang nagbibigay ako dito ng Word of God, kuha kayo ng ballpen, mabilis kayo. Pag may mga verse na sinabi ko, i-trace nyo yan. Pag
malakas ang impact sa buhay mo, maybe ikaw ay na-rebuke, markahan mo yan. Until makonvince mo yung kaluluwa mo na sundin yan. Huwag mo hayaan yan na unfulfilled. Pag ikaw naman ay na-appreciate the praise dahil maganda ang gawa mo, markahan mo yan. Pasalamatan mo ang Panginoong Diyos dahil damang-dama mo ang pag-approve ng Diyos sa mga ginagawa mong mabuti. Lahat nandito lahat yan. Lagi kong ang pinipreach. Ang Bible, parang salamin or mirror. Ang tao, walang tao dito sa mundo na hindi haharap sa mirror every day. Minsan magtanong ako ng tao na, ikaw, ilang beses ka humaharap sa ikaw, babae yung tinanong ko? Ikaw, sister, ilang beses kang naghaharap sa salamin every day? Nagsinungaling pa siya. Once lang po. Sige, pagising mo, di ba, harap ka ng salamin. Paghilamos mo, harap ka ng salamin. Pagbihis mo, harap ka ng salamin. Pag alis mo sa bahay, harap ka ng salamin. Bakit? Gaano ka useful ang salamin? Because it will tell you, frankly, na ano yung tsura mo. May dumi ba? May hiwi ba? Meron bang something wrong? But, hindi obligasyon ng salamin, i-correct ka, ilinisin ka. Ikaw ang sarili mo ang maglinis. Ikaw ang sarili mo mag-correct sa sarili mo. Ganon din ang Bible. Praise the Lord. Sarili natin ang mag-correct, ang maglinis, maghinulsol, magtalikod sa kasalanan, magbago ng ating pamamaraan from wrong to correct, from wickedness to righteousness. Kaya, clear masyado. Lahat ng mga propesiya nangyari. Ang pagpunta ni Jesus Christ dito. Para tayo sunduin. Para tayo kunin. Para tayo kaunin. What if it fails? What if mag-fail yan sa buhay natin? Wala. You will suffer. Kung hindi ka nasama sa first resurrection, tapos patay ka na, that is already tantamount that you are not saved. Kasi first batch yan eh. Ang first batch na tinatawag na first resurrection, na ang second death wala ng power sa kanila, dapat kung patay ka sa pagbalik ni Jesus dyan sa air, sa sky, dapat makasama ka sa first resurrection. Kaya kung hindi yan nangyari sa buhay natin, we are already prejudged. Wala na, nahatulan na tayo. Tantamount na yan, equivalent na yan na you are not saved. Makasama ka na doon sa general resurrection na sabihin ng Diyos, you belong to the left. You belong to the goats. You belong to the unsaved na hindi ligtas. Ngayon, kung pagbalik ni Jesus Christ, buhay ka, tapos hindi ka nakasali sa rapture, may chance ka pang maligtas, pero very, very thin. Si Brad Chris, na naginip yan. Brad Chit, nagdamgo man ko. Nga naghilira daw ko kay mag-withdraw ko og kwarta sa ATM. Ipik-pik daw ko sa abagas tao. Naana ba daw ko'y tatak? Naana ba daw ko'y na-implant na ba daw sa akong lawas? O amang ko kabalo nga, nag-implant naman diay og mga system sa Antichrist. Mauto ni gawas din ko sa linya, nagtago na lang ko kay dinatpanay naman. O kana, wa magpasabot nga mabilin si Brad Chris, ha? Basta nga, mabilin ni si Brad Chris. Message na sa ato, mamaningkamot yun na po si Brad Chris. Kaya ipakita ba sa iya kung unsay senaryo. Praise the Lord? No. Ora kung si Pastora Bibing gidala sa impyerno yang espiritu, wa nagpasabot nga may impyerno siya. Gipakita lang unsang impyerno. Naalam mo yun si Pastora Bibing Basbas na namlansya na dito sa Compostela. Init ang panahon, bigla siyang nag-collapse. Pero katakataka hindi nasunog yung plancha kasi naka-on yun during ano yun eh. Yung spirit niya dinala sa langit.
Kita niya ang ganda ng langit. Gusto na niyang magpasok. Sabi ng nandoon, hindi ka pa panahon magpasok dito. Ipapasok ko lang yung dito. Ay, sabi niya, grabe ang temperature doon. Cool. Napakaano daw. Fresh na fresh. Tapos sabi daw ng angel, lumingon ka sa likod mo, tingnan mo yung baba. Pagtingin niya, impyerno. Alam mo yung apoy doon? Bluish, parang gasol. Tapos tinignan niya, until the end, wala, endless, infinite ba? Walang kinutuban. Ang Bible nag-describe, ang bibig ng impyerno, getting wider and wider. Bakit? Daming tao papunta doon. Ayaw man kasing hindi man kasi priority ang kaligtasan. You know what? Priority? Word priority? Unahin mo ba? I-secure mo. Kalimutan mo ang lahat, pati sarili mo. Unahin mo muna yung kaligtasan mo. After you secure your salvation, then you move according to the instruction of God. Bahala na mag-develop yung success, prosperity, kung meron ka pang panahon ayon sa pangako ng Diyos. Basta unahin mo yung kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Kasi yan ang purpose ni Jesus Christ. Bumaba siya dito sa mundong ito. Para ipakita ang daan, pakita ang katotohanan, pakita ang ehemplo. Tapos niya yan, ilang mong 33 and a half lang yung existence niya dito sa lupa. Wala na. Balik na siya kung saan siya galing. Basta importante na fulfill niya yung mission niya. Hindi lang natin alam how many years after bago siya magbalik para kunin tayo. After that, hindi natin alam kung ilang years pa bago mag-millennial reign of Christ. Alam natin, millennial, 1,000 years. After 1,000 years, pakawala niya si Satanas. Bakit? To claim his followers. Kasi kahit mag-reign na si Jesus dito, may mga ayaw pa rin maniwala sa Kanya. Kaya sabihin ni Lord Jesus Christ, okay, yung lahat na niniwala sa akin, that is belong to you, Satan. Kunin yan siya doon sa bottomless pit. Pitawan yan, i-claim niya yan. Bago darating pa yung pagpunta niya doon sa Mount of Olives na magkakaroon na ng fulfillment na palibutan na ang Israel sa lahat ng kaaway sa buong mundong ito. Hanggang hindi sila acknowledge kay Jesus Christ, halos maubos yan sila. Ang nakalagay sa Bible, remnant na lang ang maligtas. Ang sabi ni Jesus Christ, walang bato nakapatong sa bato na manatili na nakatungtong. Lahat yan, mahulog yan sa ground. Flatten yan. Grabe. Alam mo naman ang armas ngayon. Nuclear. Kung sabihin mo yung nuclear, kung sabto ni mo na, tumba, clear. Patag yun. O mo na, nahitabo sa Nagasaki, Hiroshima. Tanan building nga nagtindog, knockdown. Tanan tao nga nagtindog, na-clear. Wala. Atomic bomb pa lang to. So, kaya lahat ng dinescribe dito sa Bible, mangyayari lahat yan. Kaya sa buhay natin, if Israelites, most of them, didn't receive Him, huwag natin gawin yan dito. Praise the Lord. Tumalon si Jesus dito sa Gentiles, tayo yon. I-ano natin ito, i-grab natin. Bakit? Meron din tayong hangganan. After ma-fulfill yan, babalikan niya ang Israel. Kasulat lahat yan sa Bible. Hindi yan magpi-fail. Kaya, to God be the glory. This coming 3rd of October, punta kayo dito. Alam niyo ng oras? Ano oras kayo mag-start? 6:00. Namitingan na niyo, no? 6 o'clock. Pero wag niyong gawing 7 o'clock. Praise the Lord. Alam mo kasi yung 6 o'clock, critical yan. Pag hindi niyo ginamit yung Japanese time at saka yung American time, ang mahulog yan, 7 o'clock. Magpe-perform ang mga bata at ang choir, mag-explain pa si Pastor RJ, mag-preach pa si Pastora Emma. Kung 7 o'clock kayo magtapos, nag-celebrate ka ng 3 hours, 10 o'clock na kayo makakain yan. Kaya giwarningan ko lang kayo. Praise the Lord.
Pag pinag-usapan ninyo na 6 o'clock, punta kayo dito, 5 plus. Kaya kasi nakalagay sa isip, 6 o'clock, 6 o'clock kayo magaling sa bahay. O di ba 6 o'clock? 6 o'clock, bitaw, gikan mis balay. May sakit sa Pilipino. Kaya, giwarningan ko lang kayo. Praise the Lord. Huwag niyong gawin yan. Don't be such as that kind of tradition nga way. Kaya, be on time para di naman kayo mga pasmo. Di ba? Palagi baya kayong i-take na program. Alam nga pagtapos ng explain ni Pastor RJ, magtayo lang si Pastora Emma dyan, tapos amin kaagad. Hindi naman ganun. Magbigay pa yan ng Word of God para ipaintindi sa lahat. Amen? Praise the Lord. So, please pray for us kasi ang aming flight ngayong October 1, God be willing, going to Canada. Then on the 5th, hindi kasi pwede kami mag-alis dito on the 4th. Tapos 5th kaagad yung celebration doon. Rugi pa kami yan. Kayo na naka-experience ng 13 hours to 15 hours flight, jet lag, grabe yan. Tapos yung body temperature namin, mag-adjust kasi meron na nagsumbong sa akin, Pastor Chit, nag-i-start na dito sa Canada ang malamig na temperature. So magkakaroon kami ng body change temperature, mag-a-adjust. Kaya ang suggestion nila, come earlier para meron pa kayong 4 days or 3 days na preparation. Praise the Lord. Hindi naman kami yearly magbisita doon. Alternate or bahala na, kung necessary lang. So let's pray for our Lord Jesus Christ na itong ating pag-celebrate, at least nakita natin. Kung sa telescope, nakita natin ang kabuuan ng kanyang kapanganakan. Ginawa niya lahat. Ang pinaka-main objective niya, I'll go and prepare a place for you. Praise the Lord. And if I go and prepare a place for you, I will come back again. And I will receive you unto myself, if you are faithful until your death, if you are found faithful, if you are alive. Then I will accept you and receive you unto myself, so that where I am, there ye may be also. Pastor, meron pa bang chance maimpyerno? Ang nakasama sa first resurrection, ang nakasama sa rapture, the Bible says, second death has no power. They shall be forever with Him. Kaya, isecure na natin yan sa buhay natin. Praise the Lord. Kung nakakuha man kayo ng St. Peter, kung nakakuha man kayo ng memorial, burial lot, kung tawagin, parang mag-isip na kayo na anytime okay lang ako mamatay kasi yung mga anak ko, pamilya ko, di na magproblema sa serbisyo, sa kabaong, sa lahat-lahat. At wala nang problema magbili. Mahal kaya ngayon? Outright nang bili ka ng lupa ngayon? Shocking masyado. 100,000 plus na ba yan? Alam mo, ang burial ngayon, magkano na? Ang service sa burial, pahukay lang ba? 44? 44,000. Sa panahon ni Jason, naalaala ko, 4,000 pa lang yung bayad ko dyan sa Damay Memorial Park sa pagpahukay. Ngayon, doble 4. 44 na. So, kung sinisecure natin yung ating libingan, yung serbisyo sa puninarya, unahin natin i-secure yung ating kaligtasan. Praise the Lord! Para sabihin natin, Jesus, anytime you may come, I'm here. I'm prepared. Because I never failed to seek your kingdom first and your righteousness. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen? Praise the Lord! Para sa ganun, mag-celebrate ka ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, damang-dama mo. Ang blessedness, hindi katulad noon sa sanglibutan pa tayo, pag Christmas sa sanglibutan ito, December 25, hindi ba natin madama ang Christmas kung walang
tanduay, kung walang serbesa, kung walang spaghetti, kung walang disco, kung walang libintador, kung walang mga paputok, kung ano-ano dyan, mga sweeties. Dinadivert ng diablo yung katotohanan ni Kristo. Ang totoong birth of Jesus Christ is to save us from our uncleanness, sinfulness, slavery of sin, para bigyan niya tayo ng kalayaan at i-prepare niya tayo sa kanyang second coming. Kasi ang second coming ni Jesus is no longer for the sinners. It's no longer to save the sinners. Ang second coming ni Jesus is for the faithful. For the faithful, yun na, kukunin niya. Then He will leave all the unfaithful in the grave, and they are reserved for eternal darkness. Yan ang pinakadelikado. Kaya tayong lahat, mag-observe lagi ng seriousness dahil natupad lahat ang mga pahayag ni Jesus. Amen? Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.